Hello, it's ano ngayon? January 31, 17:11, alas 5:11 ng hapon dito. So, andito ako sa taniman ko sa mga halaman ko, mga ampalaya. So, lingal pa. May mga ingay dito ngayon sa bunga. At same situation pa rin, katulad pa rin dati na alam niyo naman yung laro dito. Kasi nga, eto nga, may palabas na gulo rito. Tapos, ang galing magdrama ng artihan dito. Kasi alam nyo, ilang beses, yung sabi ko nga sa inyo, na ilang beses tayong nadisgrasya, ilang beses tayong napaaway. Tapos, ang palabas eto, drama ng mga gagong to. Mga drama-drama nila dito. So, yun nga baka matsambahan ako o may dumali sa atin. Sasabihin lang drama-drama lang. Alam niyo yung nangyari sa pinagtipunan, as ano lang yon, yung tumahimik lang ng ilang araw yata yon, tapos ayun, palusot na sila sa mga drama nila. So, yun nga. At mabigat nito, yun yung may bayaran dito na yung pera-pera. Katulad nga yung narinig ko doon sa pinagtipunan na nagulat nga ako sa nanay ko, nagkapera nakabili agad ako ng cellphone. Kasi hindi naman pwede yung, kasi ang usapan kasi dito pag ang naririnig ko sa kanila, kahit anong mangyari babayaran namin kayo. Yun ang patakbo ng putang inan to. Hindi ko alam kung sino. So binabayaran sila, binabayaran din yung nanay, yung mga kamag-anak ko o nanay ko. So ako yung pinaka player nila na pinaglalaroan dito. Tapos kung may mangyaring masama sa akin, babayaran sila, babayaran din yung dito. Ang galing ng putang inan to At ang pinakamasama nun, ako ang talagang kawawa kasi ako yung pinaglaruan, sila ang kumita, di ba? Sila yung kumikita. So totoo ba hindi yung sinasabi ko dito? So alam nyo, kanina marami akong iniisip, marami akong tawag nito na dapat sabihin, kaso nakakalimutan ko At minsan nga yung dapat na malaman nyo tungkol sa ginagawa nila. Ito yung napakabigat ng diskarte. Kasi nga alam ko yung hindi ko alam kung magkano perang involved dito na bayaran mangyayari. Kasi nga andito tayo sa sitwasyon na wala rin akong magawa kasi ako lang mag-isa talaga. Wala akong kabaril-baril, wala akong kagamit-gamit. So ang sinistema nila ako, so pinabababoy nila ako sa tao rito, pinatatarantado nila ako para yung mga pinaghirapan natin, yung para hindi ka pakinggan. Kasi isa ka lang katulad ng sinabi ko dati na pagdugyot ka, butas-butas yung damit mo, paano ka paniniwalaan ng tao? Ngayon, binababoy tayo, tinatarantado dito. Paano tayo paniniwalaan ng tao? Wala tayong magawa di ba? Totoo hindi. So,
Ako naman, hindi naman ako napayag ng gano'n kasi tangina, ano ba eh, yung ilang buhay yung nasalang-alang, nalagay sa alanganin. Hindi ko alam kung ilang beses yun na kasi pinagtipunan dito sa may Bagtas doon sa Manila. Tinatansya ko eh. Tapos hindi, ang bigat ng sitwasyon natin. Tapos na yun nga sa 91.5 FM, parang wala lang yung nangyayari. Pagka dumating na sa mga DJ, dumating na sa FM station, kunyari yung napaaway ako sa pinagtipunan o napaaway ako kung saan saan. Para bang walang nangyari, nagkukwento lang sila. Inaasar-asar lang tayo. Para bang ang bigat, di ba? Sabi ko nga, sampulan nyo. Kung meron, alam nyo kung may baril ako ngayon, bibigyan ko kayo ng magandang drama na gusto nyo. Bigyan nyo ako, titignan natin kung ano ba yung sinasabi ko dito. Para malaman nyo. Kasi ito nga ang ginagawa nila is babuyin ako dito ng babuyin. Hanggang sa babastusin ako, babastusin. Putang ina ko. Dahil nga wala tayong magawa. Nagtutulong-tulungan ako eh. Tapos pag umareglo ka, ayun, gagawin nila dito ha. Pagka kumana ka na, ikaw pa rin ang may kasalanan. Ikaw, ano mo, diskarte ito ng tatay ko noon pa eh. Yun yung mga kapatid ko doon sa kabila. Parang ganito, na may naalala ko na ganito lagi yung tema nila. Na tinatarantado ka, tapos pag inalmahan mo, ikaw ngayon may kasalanan. So, yung diskarte ng mga putang inan to, hindi malayo dun sa na-experience ko na dati dun sa kabila. So, ang gagaling bumitaw, magagaling ko po sabi ko sa inyo. At baka patayin tayo dyan, at baka isalvage tayo dyan, sasabihin na lang eh, palabas lang. Ganun ang mangyayari. Di ba? Diyan magaling ang Pilipino, diyan magaling gumawa ng pera ang Pilipino. Totoo hindi. Yung gumawa ng mga drama, putang ina. Yung gumawa sila ng drama na dito sa government natin, ilang drama bang meron diyan na gumagawa sila ng pera? Nakuha niya. Kasi yun lang naman ang kaya nila eh, di ba? Wala naman silang gamit, wala naman silang, ano bang gamit natin meron dito? Jet fighter na tora-tora o ano? Ano bang modernong jet fighter natin? Ilan ba? 50? Libo-libo ang jet fighter ng ibang bansa. Tayo lang ang muchas gracias o dugyot sa pandepensa. Kundi lang dahil sa mga depensa ng Amerikano, hindi tayo lalakas, di ba? Totoo hindi. So ganun yung nangyayari sa akin ngayon dito na meron, ang isa ko lang pinanghahawakan na yung ano lang, yung impluwensya ko lang sa taong hinahawa. Ang problema, ako lang ang lumalaban sila. Ang problema, pag umalma na ako, wala akong maasahan kahit isa. Kasi binabaligtad nila ako, yung bagay huhulihin nila ako na ako yung may kasalanan dun sa palabas na drama na ginagawa nila rito. Galing eh, magaling mga putang ina. Sasabihin ko sa inyo. Antakin mo, ikaw ang tinarantado, ikaw ang ginago, lalabas pa na ikaw ang may kasalanan lahat. Katulad kahapon, nagsabi ako dun sa mga kamag-anak ko, tapos ako pa lalabas na, kasi inaabangan nila ako, katulad nga ng sinabi ko na ilang experience ko na sinabi sa inyo na ilang beses na akong naka-experience na pagka nakakainom ako, may nag-aabang sa akin, nabubisitin ako, gagalitin ako, hahamunin ako ng away. Kaya nagkakagulo. So, ilang beses yon na na-experience ko.
na wala pa rin akong kasawa-asawa na hindi ko rin minsan nababantayan yung mga ganung tema. So kahapon ginulat nung isang araw, ginulat ako ni CJ, tong putangin ng CJ na to. At alam ko may baril tong hayop na to. Marami siyang koneksyon na mga mayor yata, mga matataas na tao. Kasi milyonaryo itong gagong to eh. So, para bang nung nagkakasiyahan kami, talagang nag-abang siya talaga ng timing na yung magugulat niya ako ng gano'n. So, bigat eh. Mabigat yung gano'ng tema. At ang hirap na tapos lalabas na, syempre ikaw ang nakainom, ikaw ang nalaseng, tapos nakipag-away ka, sino lalabas na masama? Ang galing ng drama, di ba? Ang galing umarte ng mga putang ina. Totoo hindi. Kaya nga sabi ko, kung ako lang, ang hirap eh. Tapos naging alamat ka sa bansa mo, naging alamat ka sa Cavite. Ang laki ng pinatunayan mo sa buong mundo. Tapos ganito ang gagawin sa akin. Kasi ang motibo, ano ang plano? Gusto nilang makuha kung anong meron ako. O gusto nila akong kontrolin sa gusto nilang putang ina. Totoo hindi. O anong influensyang kaya kung gusto nilang manipulahin yun. Kasi nga gusto nila akong gawing kengkoy sa mga tao. Na kung tutuusin, sila yung mga kengkoy dito, sila yung mga baliw dito. I-record nyo lahat, videoan nyo lahat. I-record nyo, voice record. Tapos ipadala nyo sa Facebook o Telegram. Para malaman natin kung sinong kengkoy dito. Sino mga baliw dito. Para may ebidensya kasi ang hirap, di ba? Yung babali-baliktad. Tapos lalabas kang si Raulo. Ang bigat nun. Totoo hindi. Totoo yung sinabi ko, hindi. So, gamit ang mga radyo, gamit ang mga FM station, gamit ang mga, ewan ko kung meron sa TV o ano, mga celebrity. Gaano ba ka-complicated? Eto nga, naghanap ako kasi nung 2013, naging bida akong multo sa MMK. Maalaala mo kaya sa ABS-CBN. Ako si Noel doon, yung multo doon. So hinanap ko para ipakita ko doon sa tropa. Hanapin ko, Brad. Hinanap ko sa YouTube, wala. Hinanap ko sa Google, wala rin. Ay, alam ko na. So ano yun? Para bang may something doon na hindi mo makita yung parang complicated, di ba? Na tinatago ng mga tao. Tinatago sa mga tao. So, gaano ba tayo putok na sa ibang bansa o dito sa Cavite o doon sa ibang bansa? Dito sa Manila o saan dito ng lupalop sa Pilipinas, gaano na ba tayo kaputok? Di ba? So, ito nga pala na thank you sa nag-sponsor ng sombrero ko. Ito yung laging suot ni, para bang naalala ko, lagi niyang suot to ni Elon Musk pag yung nagka-camping siya. Tinatawag na gothic hats. Pag itim kasi gothic. So, ibig sabihin nito, pag may cap kang ganito is patriot. Mga patriot ka ng Amerika. Ako hindi naman ako Amerikano. Ba't ako meron ganito? Ano bang ginawa ko sa Amerika? Naging patriot ba ako? So paliliwanagan ko kayo, unang-una sa lahat. Anong pinoblema nila sa ibang bansa? Sa Amerika, ano ang pinoblema nila? Kung gaano kadami ang Muslim doon, di ba? Kung gaano kadami yung mga demokratiko doon. So nung nangaral tayo nagbigay tayo ng aral na kahit sino sa buong mundo walang tumapat. Ipinaliwanag natin yon isa-isa. Hanggang sa bumaligtad lahat. Nagkabaligtaran lahat. Kaya baka siguro meron akong ganito. Ang tinatawag na patriot na Amerika. Kasi nung sabi ko nga sa inyo, nung time nung nag-e-election, ikinakampanya ko sila Trump at Nilon. Kinakampanya ko sila nung panahon. Ako wala akong pakialam kung sino yung babanggay.
Ang pakialaman nila yung ewan ko kung sino yung didepensa sa akin. Ilan ba kami? Kung si Elon lang ang kayang dumipensa sa akin. Kaya niya. Alam niyo ba yung yung mga pandepensa ng Amerika na within 30 seconds baka mabura sa mapa ang bansa. O sabihin na natin ng Pilipinas, within 30 seconds baka mabura sa mundo, di ba? Ganon sila kagaling sa Amerika. Ganon din ang Russia. Na within 30 seconds lang. Kasi may mga bomba na sila dun sa Alapaap. Nakakalat yun dun. Na anytime pwede nilang pabagsakin anong oras. Nakuha nyo. So, kung tatanungin ko kayo gaano kalaking tulong ang itinulong ko sa Amerika. Na ngayon sakit nila yung mga Muslim dun kasi 'di ba sabi nga ni Trump wala daw hibaba na raw ang Muslim dun sa Amerika. Eh ako naman hindi ko naman hitang ang mga Muslim kasi once and foremost ang mga Muslim ang naniwala sa akin nung time na nag-uumpisa pa lang ang one God and judgment. Yung one God na sinasabi. Kaya nag-umpisa doon yung yung nangyari sa Saudi na one God na biglang nagpatugtog ng rock doon sa stage. Nagpatugtog sila ng rock. So parang yung nagsama ang Catholic and then Muslim doon sa Saudi Arabia. Sila yata yun na nilagay doon sa stage na one God tapos nagpatugtog sila ng rock. Ay, na nakapagtaka naman naging modern naman yung doon. So parang nagegets ko kung ano yung nangyayari doon. Totoo hindi. So may maraming klase. Kaso nga lang susunod tayo doon sa batas kung ano yung katotohanan. Kaya hindi maka-against sa mga Muslim dahil kailangan mo sumunod kung ano yung totoo. Kaya wala silang magagawa kasi ang sumusunod sila sa Diyos, hindi sa kung sino-sino. So gaano kalaki ngayon ang si John Salgado na ito na tinatarantado ng mga putang ina to, na binababoy ng mga putang ina to. Ano ang naging bahagi ko sa ibang bansa? Ano ang naging bahagi ko sa buong mundo? Kasi hindi lang naman to Amerika. Andun yung Great Britain, Irish, mga London na sinakop sila doon. Gaano kalaki ang ginawa ni John sa buong mundo? Tatanungin ko kayo. Ganun lang kasimple ang ginawa. Tapos bababuhin lang ako na kung sino-sinong putang. Hindi rin ako pumapayag ng ganun. Kaya nga sabi ko, ako may mapupuntahan lang ako. Na sana yung sabi nga ng tropa, basta dadapaan kita. Ano ba dadapaan? Ipaglalabang kita. Parang ganun ang tema. Kung totoo man o ayos. Kung ayos yan, dadapaan kita. Sasabayan ko. Sasabayan ko rin kayo. Dadapaan ko din kayo. Sabay-sabay tayo. So kung sino ang kasama ko, galingan nyo. Dapat maging buong loob nyo. Kasi hindi ito biro na pinagtatawang ginagawang kengkoy ng mga putang. Hindi ito ganong kaliit. Na ginawang yung ugaling Pilipino na tanga-tangahan. Hindi ito yung ganun. Hindi ako katulad nilang tanga-tangahan. Nakuha nyo. Okay, at umahaba mo na, 20 minutes na. Sa susunod na ulit at God bless sa inyo. This is John Salgado nga pala ng The Rock of Jesus Christ. Isa sa mga patriots ng Jesus. Isa sa mga patriots siguro ng Amerika na nakatulong sa kanila. Sa susunod na ulit at rock on tayo lahat.